Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 87. Gerald ay tunay na nagulat nang makita niya si Xavier na nagtatrabaho bilang isang waitress sa villa. Hindi katakataka na nawala siya sa mga araw na ito, napunta pala dito. Gayunpaman, masaya si Gerald para kay Xavier. Paano niya ito ilalagay? Bagaman nanatiling galit sa kanya si Xavier, hindi siya nahulog at nakakita ng trabaho pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagsusumikap upang kumita ng pera. Kung ihahambing sa iba pang mga kahihinatnan, ginusto ni Gerald na makita siya tulad nito. Gerald, bakit ka nandito? Ito ba ay isang lugar kung saan maaari kang makarating at makapunta ng malaya? Lumabas ka na. Ngayon, malamig na sabi ni Xavier. Hoy, Xavier, kilala mo ba ang lalaking ito? Panipi, ilang waitresses na nasa edad ni Gerald ang lumakad at tumayo sa tabi ni Xavier. Nasa nakatatandang taon sila, katulad ni Xavier, at magsisimulang mag-internship. Sa makatuwid, nais nilang magtrabaho sa villa upang kumita ng ilang pera. Narinig nila na makakakilala sila ng maraming tao na may malalaking pangalan dito, ngunit lahat sila ay tuliro nang makita nila si Gerald. Ang taong ito ay hindi nagbihis tulad ng mga pangalawang henerasyong mayaman na batang lalaki. Sa gayon, nag-alinlangan sila na ang taong ito ay nais lamang na dumating at makita ang mundo. Mayroong mga patakaran sa villa. Walang pinapayagan na pumasok sa villa sa labas. Syempre kilala ko siya. Ex-boyfriend ko siya. Nakatitig si Xavier kay Gerald sa sama ng loob. Ano, kaya siya ang scumbag na nagtapon sa iyo pagkatapos na manalo ng loto, ang kumilos tulad ng isang mayamang tao. Panipi, *man, paano siya naglalakas loob kung ganun siya kapangpangit? Maraming mga mayayamang lalaki sa labas na mas mayaman at mas malakas kaysa sa kanya, tulad ni G. Bale, siya ay tulad ng isang scumbag. Panipi, paano makukumpara ang taong ito kay G. Bale? Xavier, luckily, nakita mo sa pamamagitan ng scumbag na ito ng maaga, kung hindi man, nais kinalulungkot mo ito kung ikaw ay nagbigay ng iyong sarili sa kanya. Panipi, ang maganda batang babae nag-iingat ng pagkaduwahagi at gossipong tungkol Gerald endlessly. Maaaring wala silang isang marangal na katayuan. Gayunpaman, nakilala nila ang maraming tao na may malalaking pangalan mula nang magsimula silang magtrabaho sa Wayfair Mountain Entertainment. Sa makatuwid, halos hindi sila humanga sa kanya at medyo mayabang. Nadama nila na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa Gerald na isang talunan na pabuntong. Hininga si Gerald H. Itatanong pa sana niya kung bakit wala si Jane. Tumigil na ba siya? Gayunpaman, hindi niya nagawa ito mula nang siya ay score ng sa kanya at ginagawa siyang walang imik. Napakahusay ni Xavier na sisihin ang iba. Hindi ba siya ang unang nagtaksil sa kanya? Anuman, tinatimad si Gerald na makipagtalo sa kanya sa isyong ito. Naghiwalay na ang dalawa anuman ang sinabi niya. Bagaman si Gerald ay mayroon pa ring hindi mailalarawan na damdamin para kay Xavier, wala siyang balak na makipagbalikan sa kanya. Kaya, kahit anong sinabi niya ay hindi mahalaga. Gerald, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Huwag isipin na ikaw ay naging napakahusay matapos na manalo ng loto. Ako ay nagkamali. Kasalanan ko. Hindi ko nakita ang mundo sa aking unang taon. Palagi kang peke sa paligid ko. Napakatanga ko na napalipat ng iyong katapatan at nakasama kita. Hey, pagkatapos nun, kasama ko si Yuri. Akala ko siya ay mas mahusay kaysa sa iyo at magpapasaya sa akin pa. Sa katunayan, palagi akong nakatira sa ilalim ng isang bato at napakapaningin. Alam mo ba, ito ay tulad ng pagbubukas ng isang bagong-bagong mundo para sa akin mula nang ako ay nagtatrabaho sa villa na ito. Nanalo ka ng 1,000,000 o kahit 5,000,000. Ngayon, wala itong kahulugan sa akin. Sa aking puso, ikaw ay hindi hihigit sa isang nouveau riche. Panipi, kaya, hindi mo dapat isipin na ang galing mo. Para sa akin, ikaw ay isang piraso lamang ng basura. Emosyonal na sinabi ni Xavier. Siya na may utang kay Yuri tungkol sa $100,000 ay humingi ng tulong kay Gerald ilang araw na ang nakakalipas na nag-aalok paring makipagbalikan sa kanya at maging babae niya kung
Tinulungan niya ito. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Gerald. Bukod dito, biglang yumaman si Gerald matapos na makipaghiwalay. Sa kanya, ito ang naging dahilan upang mapahiya at magalit si Xavier. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 88. Ngayon, nais niyang ilabas ang lahat ng kanyang panloob na sama ng loob sa kanya. Ikaw, si Gerald ay wala. Ano ang naroon upang ipagmalaki? Talo ka. Labas. Kung hindi ka makakalabas ngayon, tatawag ako sa security guard. Panipi, malamig na nagsalita ang ilang mga batang babae. Hindi ito ang lugar. Xavier, tingnan mo. Narito na si G. Bale, panipi. Bigla silang tinuro ang gate na tuwang-tuwa habang kinukutsa si Gerald. Isang mararangyang sasakyan ang huminto sa may gate, at isang gwapong binata na nakasuot ng asul na suit ang bumaba mula sa sasakyan. Tiwala siyang lumakad na may isang kamay sa kanyang bulsa. Ginoo, bale, maraming babaeng waitresses ang kumaway sa kanya. Nang masaya, sa kabilang banda, si Xavier ay naging napaka-reserbado at kumilos. Tulad ng isang matikas na ginang. Xavier, busy kayo. Lumapit si G. Bale at ngumiti. Hindi kami abala, G. Bale, pinipigilan lang namin ang isang natalo sa pagpasok kung sakaling maistorbo niya ang pagpupulong ng iyong ama at ng ibang tao sa loob. Nakatayo siya sa tabi ni Bale. Habang nagsasalita ito, si Bale naman, mahinang yamakap sa bewang ni Xavier at tumingin kay Gerald na nakatayo sa gilid. Saan ka nanggaling? Hindi ito isang lugar na maaari mong pasukin. Labas! Sigaw ni Bale kay Gerald. Natigilan si Gerald. Hindi dahil kay Bale, kundi dahil kay Xavier. Mukhang mayroon siyang mali sa kanya. Nauna niyang naisip na si Xavier ay magiging mas snobby pagkatapos ng pangyayaring iyon. Hindi niya inaasahan na lalala pa siya. Malinaw na ngayon na siya ay dumating sa villa dahil mayroon siyang mas malaking isda na iprito, nais na makahanap ng isang mayamang asawa. Sa una ay hindi nilayo ni Gerald na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bagaman narinig niya ang kanilang pangungutya. Maaari pa niyang bigyan si Xavier ng ilang mukha. Ngunit sa kasong ito, hindi na niya kailangang magpanggap pa. Xavier, may isang bagay na matagal ko nang itinago sa iyo. Napagpasyahan kong makipag-away sa iyo ngayon. Ngumiti ng bahagya si Gerald. Ano ang mga card na mayroon ka sa mesa? Huwag sabihin sa akin na ginagawa mo ang iyong pagkakakilanlan. Isa ka ba talagang mayaman at guwapong lalaki? Kung ganun, magsisisi talaga ako. Panipi, sarkastikong sagot ni Xavier habang papalapit siya kay Bale na nakatayo sa tabi niya. Tama ka, mayaman akong pangalawang henerasyon. Nalaman ko lang ito tungkol sa 3 araw matapos kaming maghiwalay. Ako ay naging isang mayamang pangalawang henerasyon at medyo mayaman. Malakas na tawa ni Xavier. Gerald, hindi ka makapaniwala. Alam kong mayroon kang kay-abangan ng isang lalaki at takot na takot ang tingin sa iyo ng iba. Ngunit hindi ko inaasahan na maging napaka-phony mo. Ikaw, isang mayamang pangalawang henerasyon. Kung gayon, ako ay isang mayamang anak na babae mula sa isang mayamang pamilya. Panipi, walang hiya ang taong ito. Paano niya tinawag na siya ay isang mayamang pangalawang henerasyon? Hindi ba't siya lamang ang nanalo sa loto? Panipi, hindi mo ba alam maaaring naiinggit siya nang makita ang magandang Xavier na pinapaboran ni G. Bale, iyon ang dahilan kung bakit sinabi niyang siya ay isang mayamang pangalawang henerasyon. Marahil ay nais niyang hayaang magbago ang isip ni Xavier at itapon siya muli pagkatapos nito. Nakita ko ang maraming natalo sa paggawa nito. Panipi, mayaman akong pangalawang henerasyon. Xavier, ayokong magsinungaling sa'yo. Hindi lamang ako mayaman, ngunit 70% ng mga gusali sa buong kalye ng komersyo ay nasa ilalim ng aking pangalan. Panipi, mapait na ngumiti si Gerald. Nagsasabi siya ng totoo. Bakit hindi nila siya pinaniwala? The Secretly Rich Man Chapter 89. Nababaliw ka na ba? Paano magiging iyo ang buong Mayberry Commercial Street? Bakit hindi ka pumunta sa langit kung gayon? Panipi, ang mga batang babae ay nakatingin kay Gerald na para bang nakatingin sa isang tanga. Si Bale naman, sobrang tumatawa siya dahil sa sinabi ni Gerald.
Mayberry Commercial Street, sinabi ng taong ito na pag-aari ng kanyang pamilya. Mapait na ngumiti si Gerald. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Ang tawag ay galing kay Zack. Ginoo, Gerald, naabot mo na ba? Panipi, opo, Zack, nasa harap ako ng bulwagan, sabi ni Gerald. Ayos lang sina G. Harrison at G. Henderson mula sa Bureau of Education ay kasama ko. Darating na agad kami sa iyo. Matagal na. Nilang nais na makita kapag katapos mabalitaan na mamumuhunan. Kasailang mga proyektong pangkabuhayan ng publiko pati na rin. Mga komersyal na proyekto, panipi. Sige. Hindi inaasahan ni Gerald na darating ang mga direktor sa lalong madaling panahon, at binaba niya ang telepono matapos niyang magsalita. Sa kabilang banda, si G. Bale at ang iba pa ay nakatingala kay Gerald. Ang natalo na ito ay kumikilos na parang mayaman siya. Ay, sus, tinawag pa niya ng matindi si G. Zack, ang mga taong hindi alam. Ang totoo ay maaaring isipin na siya ay malapit talaga kay G. Zack, panipi, kinamumuhian siya ng mga batang babae. Gerald, hindi ko inaasahan na magiging ganito ka. To be honest, I am very happy na naging ganito ka. Tingnan mo kung ano ang nangyari sa iyo pagkatapos iwanan mo ako. Haha, panipi. Samantala, si Xavier ay may iba't ibang uri ng kasiyahan sa sakit. Gusto niya nang makita si Gerald na pinapahiya at pinagtawanan. Mas lalong kawawa si Gerald, mas natuwa ang naramdaman ni Xavier. Sa kasong ito, ipinakita na gumawa siya ng tamang desisyon na iwan si Gerald. Bukod dito, dapat siyang lumala at lumala pagkatapos na siya ay tinapon, tulad ng pagtawag ni Xavier sa ilang mga security guard upang paalisin si Gerald at handa ng itala ang eksena. Isang batang babae na nakatayo sa tabi niya ay sumigaw, Xavier, G. Bale, tingnan mo, bakit maraming tao ang nagmamadali dito? Parang si G. Zack di ba? Panipi, oo, hindi lamang ito si G. Zack, kundi pati na rin si G. Harrison at G. Henderson. Lahat sila ay mga taong may malalaking pangalan sa Mayberry City. Bakit ba nagmamadali silang pumunta sa front hall? Shit, hindi ba nasa likod ang tatay ko? Bakit siya tumatakbo papunta? Dito, biglang namutla ang mukha ni Bale. Ang kanyang pamilya ay nagpatakbo ng isang pang-internasyonal na negosyo sa Kalakal. Sa mga unang araw, sinimulan nila ang kanilang negosyo sa pamilya sa pamumuhunan ng Mayberry International Inc. Ngayon, sila ay naging isa sa pinakatanyag at mayamang pamilya sa Mayberry City. At ang kanilang katayuan ay marangal. Kahit na ang kanyang ama ay napakagalang kay Zack, hindi niya kailanman kailangang tumakbo papunta sa kanya. Bukod dito, si G. Zack, na siyang tuko ng komersyal na kalye, ay tumatakbo sa harap nilang lahat. Anong problema? Nagulat si Bale. Nagulat din si Xavier nang makita silang tumatakbo sa front hall. Dali-dali silang tumabi sa pagkalito, kasama na ang mga batang babae. Si Gerald lang ang nakatayo sa gitna ng lobby. Gerald, naghahanap ka ba ng gulo? Darating na si G. Zack, dapat kang umalis dito kaagad. Dapat may mga sikat ding tao na darating. Dapat lumabas ka na. Nagmamadaling sigaw ni Xavier. Hindi pa rin nakakibo si Gerald. Bukod, huli na. Para lumipat ngayon. Ang grupo ng mga tao ay lumitaw na sa bulwagan. Magandang araw, G. Zack. Si Xavier at iba pang mga batang babae ay mabilis na yumuko na may isang madilim na mukha na iniisip na sila ay mapag-alitan. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni G. Zack at ng iba pa. Diretsyong naglakad si Zack kay Gerald at ngumiti ng may respeto. Paumanhin na hinintay ka lang, G. Gerald. Hayaan mong ipakilala. Kita. Panipi. G. Gerald. Agad na sumiksik ang kapaligiran, lalo na ang Xavier, na ang mukha ay nagyayelong. Ginoo, Zack, paano mo siya natugunan ngayon? G. Gerald. Panipi. Naranasan ni Xavier ang isang kritikal na hit na para bang tinamaan siya ng kulog. Ang bantog na si Zack Lyle ay naging magalang kay Gerald. Posible bang totoo ang sinabi ni Gerald ngayon lang? Hindi niya. Fake ang kanyang pagkatao. Nako. Tulad ng para sa iba pang mga batang babae, ang kanilang mga bibig
ay nakabukas ng malawak na parang maaari nilang lunukan ang isang buong itlog sa sandaling ito, hindi na banggitin si Balena. Lumulunok na kinakabahan sa gilid. Oo, siya ang malaking boss sa likod ng lahat ng mga negosyo ng Mayberry Commercial Street, G. Gerald, bakit nandito ka pa? Sino? Ang hinayaan kang magsalita. Nasaan si Jane? Kinwestiyon sila ni Zack nang makita niya ang mga waiters niya na walang galang. Agad siyang tumawag kay Jane na nasa likuran niya. Kung sabagay, ang mga taong ito ay inanyayahan ni Jane. Ang lihim na mayamang tao kabanata 70. Jane at ang iba pang mga may karanasan na naghihintay ay naging abala sa hapunan ngayon lamang. Sa makatuwid, ngayon lang siya nakarating. Nang marinig iyon, malamig na sinampal ni Jane ang mukha ni Xavier. Pumunta at tumayo sa likod ngayon din. Bagaman isang karangalan na makapagtrabaho sa villa, dapat maunawaan ng isa ang mga patakaran habang nagtatrabaho dito. Natigilan si Xavier sa sampal na ito. Talaga, alam niya lang na hindi siya nangangarap ng maramdaman niya. Ang sakit, ang lahat ng ito ay totoo. Hindi nagsinungaling si Gerald. Tunay na mayaman siyang pangalawang henerasyon. Parehong Yuri at G. Bale ay hindi tugma. Para sa kanya, siya ang may-ari ng komersyal na kalye na nangangahulugang siya ang pinakamayamang tao sa Mayberry City o kahit sa buong mundo. Labis na nasaktan si Xavier. Nangangahulugan ba yun kung hindi siya nakipaghiwalay kay Gerald, siya ay magiging isang mayamang babae ngayon. Tiyak na magmula siya mula ng mahal na mahal siya ni Gerald. Ginoo, Gerald, pagkapasok sa opisina, ipapakilala ko sila sa iyo isa-isa. Tuldok, tuldok, tuldok. Panipi, gumawa ng isang kilos si Zack Lyle, at tumango si Gerald. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang tulala na si Xavier. Hindi niya gaanong nararamdamang makabalik sa kanya. Kaya, pasok na tayo. Tumalikod si Gerald at handa siyang pumasok. Huminto ka dyan. Biglang sigaw ni Xavier sa sandaling ito. Kinagulat si Gerald. Pagkatapos ay nakita niya si Xavier na nagmamadali. Hindi sa kanya, ngunit kay Jane. Sampal. Tinaas ni Xavier ang kamay at sinampal ng gusto si Jane. Ikaw, Xavier, paano mo ako tinamaan? Security, security. Si Jane ay medyo nawala. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasample siya ng ibang tao. Pula at puno ng hindi nasisiyahan ng mukha ni Xavier. Bakit? Hindi. Narinig ng mga security guard ang sinabi ni Jane at sumugod, at handa na silang agawin si Xavier. Sino ang naglalakas loob na hawakan ako? Alam mo ba kung sino? Ako, biglang sigaw ni Xavier. Girlfriend ako ni Gerald. Girlfriend ni G. Gerald, huwag mo akong hawakan. Kinuyam ni Xavier ang mga kamao. 2 taon na siyang nakasama niya, nalaman lamang na siya ay isang mayamang lalaki pagkatapos ng kanilang hiwalayan. Hindi niya matanggap na wala siyang makukuha sa kanya. Pinagtripan din siya. Paano siya magiging handa? Ano, girlfriend? Panipi. Agad na tumigil ang mga security guard at hindi naglakas loob na gumalaw matapos marinig ang kanyang mga salita. Nakasimangot din si Zack, at lahat ay nilingon si Gerald. Nagulat si Gerald sa sinabi niya. Ang batang babae na ito ay ganap na baliw. Walang pakialam na sinabi ni Gerald, dati siya, ngunit ngayon hindi ko siya kasintahan. Ngayong isiniwalat na niya ang kanyang totoong pagkatao. Determinado siyang tuluyang putulin ang kanyang relasyon kay Xavier. Tumalikod siya at umalis pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Naintindihan ni Zack ang ibig sabihin ni Gerald, at sinenyasan ang mga gwardya na paalisin si Xavier. Gerald, *start ka. Nakalimutan mo ba kung sino ang nakasama? Ngunang 2 taon kahit na wala kang pera dati. Palagi mong naramdaman na ikaw lang ang nag-aalay ng mga bagay sa aming relasyon. Humihingi ako ng pasensya na nakipaghiwalay ako sa iyo. Ngunit naisip mo na ba ako? Hindi kita kailanman pinilit na bumili sa akin ng kahit anong mahal sa 2 taon na iyon. Hindi mo sinasadyang binili ang mga ito para sa akin. Panipi, bukod dito, sa mga oras na iyon, ako lang ang handang makisama sa iyo. Ako lang ang lumakad sa tabi mo sa paaralan. Sabay kaming kumain at magkahawak. Naramdaman mo ring mas mababa ka at naglakas loob na hawakan ang aking kamay noong nasa unang date. Kami
Inisyatibo kong hawakan ang iyong kamay. Gayunpaman, tinatrato mo ako ng ganito ngayon. Panipi, umiyak si Xavier habang pinipigilan ng mga bantay. Papasok na si Gerald sa villa, at hindi niya namalayang huminto sa kanyang mga track habang nakikinig sa mga sinabi ni Xavier. Palaging may love-hate relationship si Gerald kay Xavier. Iyon lang ang lahat dahil sa kanilang alaala. Inaasahan pa rin niya na magiging maayos ang gawin ni Xavier kahit na paano siya tretuhin. Nito, gayunpaman, nasaktan si Gerald sa mga sinabi ni Xavier, at dahan-dahan siyang lumingon. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.